ay ang nangyari ay kinalaga ni Zoe si Don Pepe upang gamutin ang sugat nito. Subalit yun ay sinamantala ni Don Pepe upang tumakas. Sa gitna naman ng kapahamakan ay iniwanan nitong si Carlos si Lynette habang ito ay walang malay. At ito ay nasaksihan ni Dr. Enriquez. Walang kaalam-alam si Lynette sa nangyari at pinasalamatan pa niya si Carlos dahil sa pagliligtas niya dito sa gitna ng kapahamakan. Si Harry naman ay may pagdududa sa kanyang ama. Kamalas naman rin si Don Pepe Makakatakas na sana pero bigla na lang dumating to si Balahadja. Ito naman si Carlos ay nagpasalamat sa mga pulis sa pagliligtas sa kanila. Kinausap ni Dr. Enriquez ito si Carlos at tinanong kung bakit ginawa niya yun kay Lynette. At dahil hindi alam ni Carlos na nakita ni Doc Kitty ang pag-iwan niya kay Lynette ay tumanggi siya. Nagmaang-mangan itong si Carlos at sinabi kay Doc Kitty na mali daw ang kanyang nakita at siya daw ay umalis upang humingi ng tulong. Itataya daw niya ang buhay niya para sa kanyang asawa at yun ay si Lynette. Subalit pinandindigan ni Doc Kitty na nakita niya si Carlos na iniwan si Lynette. Natigil lang ang pag-uusap nila nang lumapit si Lynette at saka si Harry. Minabuti ni Dr. Enriquez na umalis na lang muna. Hiniling ni Carlos kay Harry na kung pwede ay iwanan muna silang dalawa at nagpusap sila. Nagpasalamat itong si Lynette kay Carlos sa pagkakaligtas sa kanya. Subalit sinisi pa yata ito ni Carlos na mag-ingat-ingat doon kung sino-sinong pinapapasok niya hanggang sa napag-usapan nga itong si Chang Susan at saka itong si Josa kasi yan ang pinapapasok ni Lynette. Ang bagay na ikinagalit nitong si Lynette. Nang makita ni Carlos ang gagalit na si Lynette ay humingi na ito ng pasensya sa kanya. Nagkabati naman ang dalawa at niyakap ng isa't isa subalit sa isip ni Lynette para siyang merong ibang nasa isip. Sa di kalayuan naman ay nakatanaw itong si Harry at iniisip niya bakit ang kanyang ama sinabi sa kanya na hindi pa sila nakikita ni Lynette. Samantalang si Lynette ang sabi niya ay nagpapasalamat siya kasi iniligtas siya ni Carlos. Patuloy naman sa pagtakas itong si Don Pepe pero sinundan siya ni Balahadja. Sinikap niyang makalayo sa kinaroroonan nila Zoe at Balahadja. Dahil hindi siya makita ng dalawa, ay naghiwalay ang mga ito upang hanapin siya. Nagkubli naman itong si Lolo Pepe. Naririnig niya ang pagtawag sa kanya ni Balahadja at ang mga yabag nito. Habang tinatawag niya si Don Pepe. Nang marinig ni Don Pepe na may yabag na papalapit, ang ginawa niya ay inihanda niya ang kanyang baril. Subalit yun pala ay si Zoe at ito ay nabaril niya sa braso. Samantala sila Chang Susan ay hindi pa alam kung anong nangyayari kay Lynette. Kaya upang malaman ay tinawagan nila ito. Halos umiyak naman sa sakit itong si Zoe at nataranta naman itong si Don Pepe. Walang katapusan itong nagsusori kay Zoe. Ang dating galit na nararamdaman ni Don Pepe kay Zoe ay biglang naglaho nang makita niya itong sugatan. Ibinalik ni Balahadja si Don Pepe sa loob. Nagpasalamat naman tong si Lynette sa mga pulis sa pagkakaligtas sa kanya. At sa pagkakataong yun ay nag-usap sila Dr. Enriquez at saka si Lynette. Nabanggit ni Lynette kay Dr. Enriquez ang paghihinalan ni Carlos kila Chang Susan at Josa dahil sa masamang loob. Sinabi ni Lynette na kamag-anak niya mga ito at hindi ito mag-iisip ng kanyang ikapapahamak, bagay na sinang-ayuda ni Doc Kitty. Sabay sabi kay Lynette na, unlike others, napaisip naman si Lynette sa sinabi ni Doc Kitty. At naalaala ni Doc Kitty ang pag-iwan ni Carlos kay Lynette sa gitna ng kapahamakan. At lahat ng iyon ay kanyang nasaksihan. Kinausap naman ni Harry ang kanyang ama at tinanong niya ito bakit ito nagsinungaling sa kanya at sinabi niya nang hindi pa niya nakikita si Lynette. Sinumbatan ni Harry ang kanyang ama at tinanong dito anong ginawa ni Lynette sa kanya upang gawin ni Carlos yun na iwan siya. Hindi na pinaalam ni Dr. Kitty kay Lynette kung ano man ang kanyang nalalaman. Pinayuhan niya si Lynette na mag-iingat sa mga taong nakakasama na niya. Kinaril talaga ni Carlos ang pagsisinungaling at sinabi niya ritong iniwanan niya si Lynette dahil hinahanap niya si Harry dahil nasa kapahamakan nito. Pero sinabi ni Harry na asawa niya si Lynette.
Sinagad na ni Carlos ang kanyang pagsisinungaling. Sinabi niya kay Harry na anak niya si Harry at hindi niya ito pababayaan. Iiwan niya ang kahit na sino alang-alam lamang sa kanyang anak at ito'y kanyang ililigtas. Subalit parang hindi kumbinsido itong si Harry sa sinabi niya. Tinawagan na nila Joseph si Lynette upang alamin dito kung nasasaan ang mga ito. Inakala nilang magkasama ang dalawa ni Annalyn. Nagbiro pa ang mga ito na isama sila sa lakad ni Annalyn at sa ni Lynette. Kaya nalaman ni Lynette na wala si Annalyn. Nang malaman nila na wala si Annalyn doon at hindi sila magkasama, nagkaideya ang mga ito na baka nag-iimbestiga na naman doon si Annalyn kaya tinawagan ito ni Lynette. Nang magkausap si Annalyn at si Lynette, sinabi ni Annalyn na nakidnap daw si Don Pepe na ikinagulat naman itong si Lynette. Kaya nalaman ni Lynette na nagbayad sila ng pera at sinundan ni Annalyn si RJ. Subalit si Lolo Pepe ay hindi pa rin ibinibigay sa kanila. Nagpasya si Lynette na puntahan si Annalyn sa Apex. Sinabi niya ito kay Carlos subalit hindi siya pinayagan. Binakapan naman siya ni Harry at sabi ni Harry ay sasamahan na lang daw siya. Bagay na napilitan si Carlos na samahan na lang sila. Alam niyo guys, kapag itong si Harry ay nagseryoso sa pag-acting, malayo ang mararating ng bata niyan, magaling kasing umarte. Wala pa rin malay si Giselle sa ospital at dumating naman dito si Moira. Nang galing kuno ito sa mga pulis at sinabi ng mga pulis na tinapat siya at sinabing huwag nang masyadong umasa dahil marami nang nangyari na maaring pinapatay ang mga biktima. Tanggapin na raw ko naman ang mangyayari doon. Bagay na kinagalit ni Giselle sa kanya. Kaya itong si Moira kung todo paliwanag kung papaano niya kukumbinsihin itong si Giselle na galit sa kanya. Ang magnanakaw talaga ay isa pa rin sinungaling. Kasi nga naman kung uunahan na niya ang mga ito sa maaari mangyari kay Don Pepe, siyempre madali na siyang makalutot sa susunod na pangyayari, di ba? Magbabayad ka din, Moira, may araw ka rin. Si Lolo Pepe naman ay kinukuha niya ang loob ni Zoe at sinabi niya rito na ipagamot ang sarili niya. Siyempre hindi naman papayag din si Zoe dahil mabombokin sila. Pero hindi pa rin tumigil si Don Pepe na kumbinsihin siya hanggang sa sinabi niya na dito na kanyang isuplong ang kanyang ina at hindi siya magsusumbong. Ang arte talaga ito si Zoe. Oy Zoe, maarte ka lang pero hindi ka magaling. Pwede ba? Sinabi ng Lolo Pepe na huwag siyang susuko. Matapang siya. Kaya pumunta siya sa pagamutan. Upang after doon ay maisuplong niya ang kanyang ina. Subalit sinabi ni Zoe na hindi po pwede kasi magagalit niya ang kanyang ina. Sa susunod na kabanata, ano kayang gagawin ni Moira? Oras na malaman niyang nabaril si Zoe.